Si Bato ho kasi mga bossing, ano na um, wala nang lusot no? At naniniwala ho ako doon sa sinabi ni Attorney Cristina Conti, mga kababayan, na talagang siya na yung susunod. Siya na yung second batch Kung pagbabasihan po natin yung mga sinabi ng dating Senador Antonio Trillanes, mga bossing, na first batch, ang dating Pangulo. Second batch, sila Bato de la Rosa, Bungo, at yung mga ibang PNP chief, mga bossing, kumbaga, hindi lang natin alam yung mismong oras, mismong panahon, mismong petsa. Pero tumutugma po doon sa kanyang mga sinabi. Ngayon, si Bato de la Rosa, nawawala na po ng hope to no? Ang pinaka inaasahan niya na lang po, mga kababayan, yung 2028 election. At ang nakikita ko ho dito, no, kapag lumabas ang warrant of arrest ng ICC, mga bossing, base na ho sa kanyang mga sinasabi, no, na hindi siya magpapahuli. O kulang na nga lang sabihin, hindi ako magpapahuli ng buhay para masabi natin mismo, rektahan na si Bato ay manlalaban. Base na nga po sa kanyang sinabi, pag galing sa ICC, hindi ako magpapahuli. Nakikita ko dito, magtatago ito hanggang 2028, hanggat hindi nauupo bilang presidente si Inday Sara Duterte. Paano kapag wala, hindi natuloy, tobats? Yung pag-upo. Dahil ang mamamayang Pilipino, madami ding katanungan kay Inday Sara Duterte. Pag uwi niyan sa Pilipinas, ano naman ang susunod na aasikasuhin? O impeachment naman. Yung impeachment complaint galing laban sa kanya. Kaya yun, kailangan malagpasan pa muna. Di ba? Bago mo masabi na, sa 2028, makakatakbo si Inday Sara Duterte. Pero hindi nagtatapos yun. Kasi kung sakali na malagpasan yung impeachment na yan, isang taon lang naman yung pwedeng magiging stop muna yung pag-complain ng impeachment sa kanya. Pagkatapos na isang taon, pwede na ulit. Di ba? Ngayon, ano ang sabi ng isang Bato de la Rosa na kung sakali ay manalo sa pagka-presidente si BP Sara? Ang sabi niya dito, kapag naging presidente, which is eto lang po talaga ang hinihintay ng isang tobats, mga boss. Kapag naging presidente si BP Sara sa 2028, Senator Bato, yayakapin ng mahigpit ang kaaway. Naku po, Bato, ayokong mapabilang dyan. Ano po, nakakakaba yung pagyakap mo Baka yung yakap po ni Senator Bato de la Rosa, mga bossing, talagang sobrang higpit at hindi na ako makahinga. Bakit? Ba't nakakasama ka naman, Mark, diyan sa yayakapin? Nakikita nyo naman po ang ating mga content, mga kababayan. Halos karamihan po sa ating content ay hindi pumapabor doon sa mga sinasabi at mga ginagawa ni Bato de la Rosa, mga bossing. Baka pag inakap ako niya, hindi na ako makahinga. O, di ba? Yan, love na love kita. Tapos sabay tapik sa likod. Yung tapik sa likod, dumalagungdong na pala yung likod ko. No? Sumusuka na pala ako ng dugo. Kapag naging presidente si BP Sara sa 2028, Senator, yayakapin. Senator Bato, yayakapin ng mahigpit ang mga kaaway. Sabi dito, sa panayam ni De La Rosa sa DWIZ, no, na iniulat ng Manila Bulletin noong Sabado, Abril 5, sinagot niya kung ano ang kanyang magiging unang hakbang sakaling tumakbo at maging Pangulo ng bansa si Inday Sara Duterte sa 2028. Yung lahat ng nanggigipit sa amin ngayon, pupuntahan ko yan, naku, at yayakapin ko ng mahigpit. Yun naman po ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. Sabi naman dito, may paglilinaw naman, yakap ng pagmamahal. Sandali, Bato, bago mamasabi na ginigipit lang kayo, paliwanag nyo na maayos. Hindi naman pwedeng parang ganyan lang. Sige, hayaan mo na, kalimutan mo na, hayaan mo na. No? Okay na yun. Hindi pwede sa mamamayang Pilipino yun. Bago mo masabi na ang lahat ng yan ay panggigipit,
sagutin nyo. Pati kay Inday Sara Duterte, di ba? Yung form na sinasabi ninyo na pinupolitika lang kayo, yun yung yun yung panggigipit para sa inyo no? Pero wala naman kayo sinasagot. Lagi lang ang sinasabi nyo, pinupolitika lang kami niyan, pinupolitika lang kami niyan. Wala kayong nasasagot. Kaya ang sambayan ng Pilipino patuloy na nagtatanong, ano ba talaga ang katotohanan? Bakit ayaw ninyong sumagot? Kaya yung mga nagtatanggol sa inyo, kawawa. Bakit? Pupunta dito sa ating channel, magsasalita ng kung ano-ano, wala silang maipagtanggol sa inyo. Wala silang masabing dahilan kung bakit nila kayo ipinagtatanggol. Hindi makontra yung mga sinasabi natin dito. Bakit? Kasi walang makita o walang marinig na galing sa inyo na magagamit nila para maipagtanggol nila kayo. Kaya, yung mga nandiyan sa comment section, yan, nababasa ko. Bangag, adik, bayaran ka, los nimo. Yun lang ang paulit-ulit nilang nasasabi. Kasi ultimo sa inyo, walang pagtatanggol. Lagi nyo sinasabi, pinupolitika lang kayo. Di ba? Nakakatakot tong talaga. Itong pagyakap ni Senador Bato de la Rosa, mga bossing. Dagdag pa dito, security group ni BP Sara hindi binuwag o AFP. Yan naman kasi pinapakalat ng mga DDS, buwag na daw. Paano gagawin dun? Di ba? Maisingit na natin to. Paano gagawin doon sa sa kanyang security na nasa Pilipinas? Wala, nakatanga lang. Gumagana. Siyempre, siguro, ilagay muna namin kayo sa ibang mga proyekta, sa ibang gawain hanggat wala pa si BP Sara. Pagbalik, ibabalik na namin kayo. Di ba? Alam nga naman, tumunga lang yan. Wala pa po si Inday Sara Duterte dito. Sayang yun. Sayang naman ang binabayad ng buwis ng sambayan ng Pilipino noon kung nakatunganga lang sila. Sabi pa dito, gayon man, wala pang malinaw na pahayag si Duterte kung tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028. Siyempre kailangan lagpasan muna yung impeachment na kakaharapin niya. Yan po ay mag-uumpisa, sabi nga po ni Senator Chis Escudero, pagkatapos po ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July. At niniwala ako kung sakali na hindi makalusot si Bungo at si Bato, mga kababayan, hindi na sila magiging judge para maisalba si Inday Sara Duterte. At napakahaba pa ho niyan. Biruin nyo, ano pa lang ngayon? Abril, Mayo, June, halos 3 buwan pa. Nandiyan pa yung ICC at kasama doon sa sinasabi na second batch ay etuhong si Bungo at si Bato de la Rosa, mga bossing. Manalo man sila. Paano naman yan? No? Paano nila matutulungan si Inday Sara Duterte kung nandoon sila sa ICC or kung nagtatago sila? Di ba? Gayon man, wala pang malinaw na pahayag si Duterte kung tatakbo siya ang Pangulo sa 2028 dahil nang tanungin siya tungkol dito habang nasa The Hague, the Netherlands, hindi niya ito direktang sinagot. Sabi ni BP Sara, do we still have a country by 2028? Oo naman, kayo lang naman ang magulo. Yung mga DDS lang naman ang mga magulo, mga kababayan. Ba't nadamay tayo bigla? O baka iniisip ni BP Sara, meron pa bang Pilipinas sa 2028? Sasakupin na ng China? Hindi, baka ganun lang yung naisip, mga kababayan. Do we still have a country by 2028? Ani ni Duterte, isang panayam noong Sabado, March 15, nang matanong kung tatakbo siya bilang Pangulo. The way that we are going right now, hindi ko alam. Palubog ng palubog ng palubog. Hindi ho ang Pilipinas. Inflation rate nga ay mas umaayos Palubog, ang nakita ko dito, palubog ng palubog ng palubog yung mga DDS. Yun ang nakikita ko dito. At hindi ho ibig sabihin, mga boss chief amo sir, na lumulubog ang mga DDS o lumulubog ang mga Duterte, indikasyon po yun ng paglubog ng Pilipinas. Hindi ho. Baka sabihin pa nung iba dyan, nako, ang paglubog ng mga Duterte
ay indikasyon ng pag-angat ng Pilipinas.